susunod, ito po ay nai-forward po sa ating tanong. Ang nagpadala po ng tanong ay si Richard Fernandez. Okay, so ito po ang tanong niya. Yan, sabi niya, may tanong po ako, Brother Johnson. And Saul's servant said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubleth thee. 1 Samuel 16:15. Ibig bang sabihin na galing sa Diyos ang evil spirit? Ayan. Ang ganda po ng kanyang tanong, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya, alam nyo, kailangan din ito natin bigyan ng pansin. Dahil nga, kung inyo pong papansinin, yung talata ay magkakaroon ka nga ng kalituhan. Tingnan nyo po, puntahan po natin yung talatang sinasabi niya, pero babasahin natin yung mula sa verse 14. Sa verse 14, ang binigay kasi ng nagtanong sa atin ay 15. Pero tinan mo na, simulan natin sa talatang 14. Sabi rito, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Sa 15, at sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumapagabag sa iyo. Usok-uso pa man din yung tinatawag na, na devil possessed or inaalihan ng masamang espiritu kahit saang lugar, kahit sa panahon ng ating Panginoon. So, ibig bang sabihin na possessed po dito si Saul? Anong ibig sabihin nito? Bakit sa verse 14, may dalawang espiritu rito? Espiritu ng Panginoon na humiwalay kay Saul, kaya pinasok siya ngayon ng masamang espiritu. Kaya lang ang problema. Yung masamang espiritu dito, galing din sa Diyos. Paano ngayon yan? Parang lalabas tuloy itong mga evil spirit ngayon dito. Sa mundo Diyos din. Nabasa na po natin 14 to 15. 16 na tayo. Iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki na bihasang manunugtog ng alpa at mangyayari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. Ito yung suggestion ng kanyang mga tauhan, mga bataan ni Saul. 17. At sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog ng mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Okay? Sabi rito, nang magkagayoy, sumagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, narito aking nakita isang anak ni Isay na Betlehemita na bihasa sa panunugtog at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mangdidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki. At ang Panginoon ay sumasa kanya. Kahit nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isay at sinabi, sugoon mo sa akin si David na iyong anak na nasa kawan ng mga tupa. 20. At kumuha si Isay ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat na alak at isang anak ng kambing at pinadala kay Saul sa pamamagitan ni David na kanyang anak. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya at minahal niya siyang mainam at siya'y naging tagadala ng sandatan niya. Alalay. 22. Nagpasabi si Saul kay Isay, isinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. 23. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumakay sa Saul, inukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiginhawahan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. So, pansinin po ninyo mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod ng talata.
kahit na binasa ho natin ito, kailangan pa rin po natin bigyan ng idea ano ang ibig sabihin. Yung sa talatang 14 na nakakapital letter yung unahan, yung Espiritu galing sa Panginoon, ay walang duda yung Espiritu ng Diyos dyan. Pag nawawala ito kay Saul, pumapasok ang masamang espiritu. Ngayon, ano tong masamang espiritu na galing din sa Panginoon? Kung inyong mapapansin, pag tumutugtog si David, nawawala, bumubuti. Napansin po niyo talata, bumubuti. At sabi ng talatang 23, at bumubuti ang kapakiramdam ni Saul at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Sabi sa magandang balita, Biblia ay naaaliw. Kapag si Saul ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu, siya'y gumagaling. Ang sa salita, ang masamang espiritu dito mga kapatid, na galing sa Panginoon, ito po yung condition ng emosyon ni Saul. Kapag wala ang Holy Spirit sa kanya, kaya mali talaga na ang Holy Spirit ay sabi ay hindi binabawi. Pag nawawala yung mabuting pakiramdam sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu, yung pakiramdam ni Saul ay sumasama. Yan ho yung masamang espiritu, yung masamang pakiramdam at hindi magandang kondisyon ng kanyang emosyon, pinapahintulutan lang ng Diyos yun kay Saul. So, hindi siya evil spirit as katulad ng na pag-aakala natin na mga devil. No, hindi po. Kundi isang kondisyon, pagka nakakarinig ng music, si Saul ay nagiging masigla siya. So yung kasiglahan na yun, bumubuti ang kanyang pakiramdam, nawawala yung espiritu na yon. So yung espiritu na nawawala, ito yung masamang pakiramdam or emosyon. Sabi nga ng isang komentary ho, mga kapatid, ay ito'y masamang kondisyon. No? Ito ay masamang kondisyon ng katawan or mentally disorder. Hindi naman ibig sabihin na nasiraan ng bait si Saul, kundi yung kanyang kondisyon ng kanyang emosyon. Yun po yung ibig pong sabihin dito mga kapatid, mga kaibigan. Ibibigay ko muna kay Brother Gomer pagkatapos ay kung kinakailangan na magbasa ho ako ng Bible commentary, kung saan ko kinuha yung sagot na yon, ay papakita ko mamaya. Brother Gomer? Maraming salamat, Brother Johnson. So ito, medyo confusing nga ito sapagkat sinasabi nga nila na yung evil spirit ay galing sa Panginoon. Pero unang-una kong dapat na gusto kong ipaunawa sa ating mga taga-subaybay, Brother Johnson, kahit po si Satanas ay nasa kontrol ng Diyos. No? Kung niyo pong maalala, nung si Job ay tuksuhin ni Satanas, ay ito ay pinayagan ng Panginoon. At dito sa karanasan ni Saul, Brother Johnson, makikita natin bago ito nangyari, yung ating pinapag-aralan na talata, ay mayroong mga may mga naunang pangyayari dito. At ito yung mga pagkakasala na ginawa ni Saul. At itong pagkakasala na ginawa ni Saul, ito ay hindi dahil sa kanyang kahinaan. No? Sapagkat siya nga ay napupuspos ng Holy Spirit. Pero nakita natin, ito ay makikita natin, halimbawa dito sa unang Samuel 13, no? Dito ay inutusan ng Panginoon, o dito sa 13, ang talata ay 8, ay ganito yung ating mababasa dyan sa unang Samuel 13:8. At siya ay naghintay ng 7 araw ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel, ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangangalat sa kanya. Sa 9, at sinabi ni Saul, dalhin mo dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan at kanyang inihandog ang handog na susunugin. Sa talatang 10,
At nangyari na pagkatapos niyang may handog ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. Sa verse 11, at sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita na ang bayan ay nangangalat sa akin, at hindi ka dumating sa mga takdang araw at ang mga Pilistyo ay nagpupulong sa Miknas. So, ang isang napakalaking kasalanan na nagawa dito ni Saul, Brother Johnson, dito sa atin may kaso dito yung usurpation of authority, tawag dito, na itong si Haring Saul, mga kapatid, ay nagkaroon siya ng pagmamataas sa kanyang sarili na siya ay ang tawag dito, ginawa niya po yung tungkulin ng isang pari ng paghahandog. At ito ay hindi gawain ng hari, kundi ito'y gawain ng pari. Pero dahil sa kanyang pagmamataas sa kanyang sarili, ito ay kanyang ginawa. At ito ay, ang sabi nga ni Samuel sa verse 11, ay ano ang iyong ginawa? Sapagkat talagang yung kanyang ginawa ay hindi ito karapat-dapat, lalong-lalo na sa isang ahari na ito po ay may ano to siya ay binasbasan ng Holy Spirit, no? So makikita po natin dito ay talagang tahasan ito na paglapastangan sa banal na espiritu. Kaya nga isa ito sa dahilan kung bakit yung Holy Spirit ay lumabas kay Saul. At ang isa pang kasalanan na ginawa ni Saul, makikita naman natin dito sa Kabanatang 15. Atin itong pinapag-aralan para makita natin yung context. Bakit ba nangyari ito kay Saul na yung Holy Spirit ay umalis sa kanya? Sapagkat yung kanyang mga ginagawa ay tahasang, ang tawag dito ang sabi nga ni Pablo doon sa Efeso, Brother Johnson, huwag niyong pipighatiin ang banal na espiritu. So dito, ang ginagawa ni Saul ay tahasang pagpipighati. At ang sabi dito sa 15 at ang talata ay 3, pansinin po ninyo, ang sabi niya, ngayoy yumaon ka at saktan mo ang Amalik at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamilyo at asno. Ito ay direktang utos, Brother Johnson, kay Haring Saul. Pero ano ang ginawa ni Saul sa puntong ito? Hindi ko nababasahin, pero yung talatang 8 na lang. Ang ginawa ni Saul ay ganito po. At kanyang kinuhang buhay si Agag, na hari ng Amalasita, at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Nakita niyo po, ang utos ng ating Panginoon, lipulin lahat. Pero ang ginawa ni Saul ay itinara niyang buhay si Agag. So makikita po ninyo rito, yung gawain ni Saul ay talagang tahasang paglapastangan sa Panginoon. At ito yung dahilan kung bakit yung banal na espiritu ay umalis sa kanya. At kapag wala ang banal na espiritu, dalawa lang naman ang sumasapi sa tao no? At yan ay yung evil spirit niya. Ngayon ang tanong, yung bang evil spirit ay galing sa Diyos? Hindi po. Kung ating titingnan dito sa Roma, mayroon itong makikita natin na kaparehong situation sa Roma 1, Brother Johnson. Ang talata ay, umpisahan ko lang sa 25 sapagkat medyo mahaba ito. Sa Roma 1, ang talata ay 25. Sabi niya rito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Anong sabi sa 26? Pansinin po ninyo mga kapatid. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. O kita mo? So dito kung babasahin natin, parang yung Diyos ang nagbigay sa kanila sa mahahalay na pita. Pero kung titingnan natin, ang itataas natin ang pagbabasa,
dito ay mayroong dahilan kung bakit sinabi ito ni Pablo. Sapagkat itong mga taong ito ay talagang matitigas ang ulo. Kaya ang sabi niya, dahil dito ay ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan, niyaong naglalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan ng mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita sa isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Sa verse 28, ito na naman po mga kapatid, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Nakita niyo po ito? Ito po yung ginawa ni Saul, mga kapatid. Hindi niya kinilala yung authority ng Diyos sa kanyang buhay. Nilapastangan niya ng tahasan. Ano? Isipin mong magkaroon siya ng pagmamataas sa sarili, na maghandog siya na hindi niya ito gawain. At yung direktang utos na patayin lahat, pero itinira niya yung si Haring Agag. So ganito po yung situation dito, mga kapatid. At palibasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. Nakita niyo po yan? Upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Nakita niyo yan, mga kapatid. Ang dahilan po nito ay dahil sa katigasan ng ulo na ayaw makinig, ayaw sumunod doon sa ipinag-uutos ng Diyos na talagang direkta, lalong-lalo na kay Haring Saul, na siya ay talagang pinahiran siya ng langis, at ang ibig sabihin nito, siya ay talagang puspos ng Holy Spirit. So ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, nangyari kay Saul, yung tinatawag na paglapastangan sa banal na espiritu, at ang naging bunga nito ay umalis ang Holy Spirit, at of course, pag umalis ang Holy Spirit sa isang tao, sinong papalit? Siyempre, yung espiritu ng demonyo, at ito ay talagang mangyayari sa isang taong lumalapastangan. Sa isang taong tahasang pinipighati ang banal na espiritu, Brother Johnson. At makikita din natin yan dito. Tingnan po ninyo sa Tesalonica, sa ikalawang Tesalonica 2 at ang talatay 11. Pansinin po ninyo ang talatang ito. At dahil dito'y, sabi ng Diyos, sabi ni Pablo, pinapadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Anong dahilan po niyan? Dahil din po yan sa katigasan ng ulo na ang sabi dito ay ayaw talagang sumunod. Nagmamataas ito Nagmamataas sa Diyos. Ito yung ginawa ni Saul, Brother Johnson, na nakikita ko. Kaya nga, yung evil spirit ay pinayagan ng Diyos na pumasok sa kanya. Ang ibig sabihin, nawala yung control sapagkat yung protection ng Diyos kay Haring Saul ay kanyang inalis sapagkat siya ay talagang tahasang lumalapastangan, Brother Johnson. Yan lang siguro yung aking maibabahagi diyan sa tanong na yan. So, meron tayong dalawa ditong tinitingnan. Kasi alam niyo yung mga komentary, mga scholar ay binibigyan tayo lagi ng kumaikay pagpipilian. Hindi ho ibig sabihin ay magkakontra yung sagot namin at kinukontra yung Brother Gomer yung sagot ko. Kasi sabi ko kanina, mode yon. Kasi sabi po ng mga scholar, ay ito po ay melancholy mode, yung isang mode ng pakiramdam ni Saul na hindi at ease, hindi po payapa. So yun po yung sinasabi ron. At yun naman ay posible talaga na pasukin ng masamang espiritu. Subalit, katulad nga na aking binanggit, ay ayon po dito sa mga kilalang mga exposit, kahit nga sa ating komentary, mga kapatid, ay sinasabi pong ito po ay isang pakiramdam or klase ng mode ni David dahil nga nagiging masama ang kanyang pakiramdam pag walang music. Di ba? Kahit nga sa atin, yung music ho kasi nakaka-refresh po yan, nakakapagpasigla. So, bumubuti ang kanyang pakiramdam. Yun po yung ibig sabihin. Ngayon, hindi ho masama na magbigay tayo ng isang view
At yan naman talaga ay sinusuportahan naman ng ilan mga nag-aaral din na may posibilidad din po naman na sa pagkakataon na walang Holy Spirit sa atin, ay papasukin tayo ng masamang espiritu. Pero contextually, ay si Saul, sa pagkakataon yun, dahil nga nangyayari sa yun, sapagkat meron siyang mga paglabag at hindi siya naging mabuting hari. Ang ating pong inaano dito ay hindi ho na siya na devil possessed, kundi nagkaroon siya ng hindi magandang pakiramdam. Inibigyan lang po ng possibility ni Brother Gomer at ng mga ginamit na talata na pagka lumabag ho tayo, mga kapatid, ay pwedeng mangyari sa atin yun. At ang kinokorek ho natin dito ay yung pong galing sa Panginoon. Yung salitang galing sa Panginoon. Pinapahintulot lang po ng Panginoon yon. Sabi nga po rito ng isang commentary of critical explanatory on the whole Bible, volume 1, page 185. David, yung komentaryo doon sa last verse, 23. David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well. The ancient believer believed that music had a mysterious influence in healing mental disorders. So, dito naman sa isang komentary po ay sabi naman po dito, ang kanya namang pangalan ng komentaryong ito naman ay an exposition of the Old Testament, volume 2. Sabi naman po rito, though the word evil is not in the text here, therefore Abarbanel thinks that this here was the Spirit of God which stirred up in him thoughts of divine things, putting him in mind on what God had said, that he had rejected him from being king and had rent the kingdom from him, and this filled him with grief and trouble, and he became melancholy. Yan po ay yung mode. Kaya meron tayong mga mode na iba-iba, o tsaka yung tinatawag na attitude, yung choleric, melancholic, kung ano-ano pa. So, nagiging melancholy si Saul sa pagkakataong iyon. At, yun naman yung mga possibility, mga kapatid, na malaki ang pagkakataon, chance, na pwedeng ang banal na, ang masamang espiritu ang magdikta sa atin. Alam nyo, hindi lang po kasi ang devil possessed ay hindi ito yung nagbubula ang bibig at nanginginig. Hindi lang po yan. Pwede rin pong nadi-devil possessed yung isang tao, kaya ay ginaguide siya ng Holy Spirit at ng masamang espiritu, wala sa kanyang Holy Spirit, at siya po ay pwedeng magturo at kumontra sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sinasabi po dyan, yung evil at saka Holy Spirit ang naglalaban. Yung evil spirit, yan ang gusto'y lumabag at subayin ang mga utos ng Diyos. Sa ganong paraan, tinitingnan natin ang mga bagay na ito na binabanggit natin kanina, hindi siya sinasapian, no? Pero pwede at maaari na ang masamang espiritu ang mag-guide sa mga tao na iniwanan ng Holy Spirit. So, kung saan yung mananalo, saan yung ating laging pinapanigan, ay maaring yon ang mangyari sa atin. So, dito ho, at kahit do sa ating sa ating pong Biblical Research Institute na libro, yun din po yung pinapaliwanag po sa atin na isa po itong klase ng pakiramdam ni Saul, no? Para magkaroon tayo ng mapayapang isip na hindi nagsusugo ang Diyos ng masamang espiritu. Hindi po siya nagbibigay niyan. Nagpapahintulot lang po siya, mga kapatid at mga taga-subaybay. So, yan po yan. Brother Johnson, dahil nga itong si Saul ay talagang makikita natin dito sa kanyang mga ginawa, ito yung dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa kanya . At nung nagalit ang Diyos, sinabi nga na hindi na siya magiging hari, ay talagang matinding stress ang inabot niya, Brother Johnson .
No? At siguro sa pagkakataon nga na ito, talagang makikita po natin na umalis yung Holy Spirit sa kanya. Kasi nga, sa atin bilang mga Kristiyano, kapag nasa atin ang Holy Spirit, Brother Johnson, kahit na anong sitwasyon ng ating mga buhay, mararamdaman mo yung tinatawag na inner joy. No? At nung umalis yung Holy Spirit kay Saul, ay talagang iba yung naging pakiramdam niya, Brother Johnson. Mm. So hindi natin inaalis yung sinabi ni Brother Gomer, mga kapatid, na sa mga panahong iyon, nagiging ibang pakiramdam. Di ba nga, pagka ang isang tao ay nawawala na sa tamang pag-iisip kung ano-anong ginagawa, nagpapakamatay, nagiinom, hindi naman natin masasabing mabuting espiritu pa yon. Talagang iba ang masamang espiritu ang pwedeng magdikta sa isang taong nawawala na sa sarili, mga kapatid. Talagang, Brother Johnson, masasabi natin na si Saul, bandang huli, nawala sa kanyang sarili sapagkat nakipagsanggunian pa nga sa sa mangkukulam hindi ba? Tama. Oh, so talagang nagtuloy-tuloy Sa halip na, kung ating titingnan yung iba pang mga komentar dito, Brother Johnson, na nabasa ko, ang gusto ng Diyos sana, itong si Saul ay magsisi, magbalik loob, magpagsisihan niya yung kanyang ginawa, pero lalong lumala Dahil nung siya ay stress na, abay sa halip na siyang lumapit sa Panginoon, abay ang ginawa niya ay lumapit sa mangkukulam Brother Johnson? Tama. So, tama po yon, mga kapatid at mga taga-subaybay. Siguro, sana po ay yung pong nagbigay ng kanyang katanungan ay nakatulong po yung amin pong sagot po sa inyo.